Interesting na naman yung adventure natin ng tikim. Paano? Feeling binondo. Pero nasa likod lang to ng Mega Mall. Merong family style fried chicken at meron yung Taiwanese na mga dishes. Alam nyo, binalikan ko na to. Second balik ko na sa Maki. Bakit? Kasi sa lahat ng Maki na natikman ko, sa akin, parang ito yung pinakamalasa. Uulitan ko lang Sabaw muna. Yun pa rin siya. So, hindi tsamba yung kinain ko ng isang gabi. Yung Maki kasi na to, Maki by virtue of lagkit, lapot. Pero, para sa akin, para siyang masarap na Chinese soup na nilagyan mo ng noodles, flat noodles. Tapos yung mga meat element niya, hindi siya yung pork o beef o fish na may batter. Ito yung karne niya, parang sausage-like na siguro meatball. Yun din yung lasa niya, mala sausage na masarap. Pero ang pamatay talaga dito, ang sarap nung lasa ng sabaw nito. Grabe. Hindi mo hanapin maglagay ng black vinegar o kaya yung chili sauce. As in, hindi mo na siya gagalawin. Masarap na siya. Hindi ko lang alam kung ba't ngayon ako nakatikim ng ganitong Maki. Siyempre nga, hindi ko naman lahat natitikman. Pero dahil dito, kaya ako bumalik dito sa Ersaw. Kompleto talaga to. May mga carrots pa, shredded carrots, cabbage. Pero yung lasa talaga nung, sa tingin ko, nagpapasarap dito yung shiitake mushrooms. At kung ano-ano pa nilagay nila dito, basta sa akin so far, ito yung favorite Maki ko ngayon. Masarap, malinamnam at malasang Maki. Dito na ako nakatikim niyan. So, okay din puntahan to para ma-experience nyo rin yung tikim na to. Sa balik namin na pangalawa, order namin nung una yung umorder kami ng kutsay at saka ng wansoy. Pero yung anak ko na hindi mahilig sa wansoy, nag-end up kinakain niya yung wansoy dumpling. Kasi hindi ganun kalasa yung, o hindi annoying yung lasa ng wansoy dumpling dito. At mas masarap siya. Para lang sa amin malasang malasa siya So ito, in-order ko naman ngayon yung parang nakalubog na siya sa soy sauce. Masarap to. Ito yung wansoy ulit. Inulitan ko na. Sarap At ang isa pang solid pala dito, kukutsarahin ko na. Masarap yung nila dito, yung chili sauce. Kasi hindi siya yung black garlic lang, yung pinabangong garlic lang. May lasalasang siya cumin na hindi malakas. Flavor na yon, parang bihira ako matikman yung ganong klaseng chili garlic. Nilagyan ko na ito nung sinasabi kong parang malacumin. Grabe. Ang sarap. Sobrang gusto ko yung dumpling dito. Hindi naman ganun kanipis yung wrapper nila. Pero ang sarap nung lasa, nung overall. At importanteng kasama ito. Pero as is, okay din siya. Titikman ko ng siya lang. Ang dami ring ang daming leeks na isinama. Ang sarap ng timpla nung soy at saka yung black vinegar. Isa pang solid na subo nito. Sarap talaga nito. Tandaan nyo, hindi nakakasindak yung wansoy dito. At kung magtitiwala lang kayo, diretso na kayo sa wansoy dumpling. Ang sarap talaga.
Sobrang gaboom na naman. Ang sarap talaga. Ito, radish cake. Sa akin, basic to. Kamain ka na. Paborito ko kasi ito kahit saan kami pumunta. So, tikman ko lang. Parang naka-tofu cuts na siya square. Natutuwa lang ako na namurahan ako. 150 lang ata siya. O basta, nalagay ko dito yung price. Again, dinip ko siya dun sa sobrang sarap nila na chili garlic. By the way, nag-take out na ako this time. Bumili ako, 220 lang yun. Pero para sa akin, sa panlasa ko, gustong-gusto ko yung lasa nito. Try nyo rin. Sarap. Sobra. Para sa akin lang dapat din matikman nyo talaga yung dumpling nila na nakababad na sa soy. At huwag kakalimutan talaga yung chili sauce. Ito naman, kay Mrs. Dizon to. Mahilig sa seafood. This time, seafood noodles yung in-order niya. Kasi nung isang beses, shrimp wonton noodles yung order niya. Actually, sobrang nagustuhan ko ng shrimp wonton dito. Kasi yung in-order naman namin last time, beef noodles, kasi yung shrimp wonton. Para sa akin, mas maganda sa akin yung pasok ng flavor ng may shrimp na soup base. One-dimensional kasi yung beef. Well, masarap yung beef. Pero parang mas grabe spectrum nung sarap nung nung merong shrimp wonton. Tikman natin to, seafood lang. Yung mga parang lobster balls at totoong shrimp. At meron din parang meatball. Tikman. May squid. Tikman natin. Okay, gets. Yung difference nito, kitang-kita agad kasi may strips na siya ng ginger. So, ang galing, hindi tamad yung paggawa nila ng noodle soup dito. Talaga magkakaiba. Order ka ng beef, ibang-iba yung lasa dun sa shrimp wonton. Seafood, ibang-iba. Kasi, yun nga yung soup base niya. Talaga may difference yung lasa. So, preference nyo kung anong magugustuhan nyo. Para sa akin, lasang Malaysia o lasang Singapore to. Although Taiwanese to. Dahil nga, para sa akin lang, dahil dun sa ginger. Okay, finally, dahil Taiwanese, kailangan makatikim tayo ng parang chops. Hindi chicken yung in-order ko, pork steak bendong. Parang yun yung bento box nila. Merong kalahating itlog at parang may mga gulay. Tikman natin. Alam nyo, parang matik na dapat dito yung chili sauce nila. Sarap Mukhang maganda rin yung breading, parang salt and pepper na tipo. Sarap. Tatry ko without the chili sauce kasi naka-cheat mode. Ang sarap pag meron Simple lang yung rice. Wini-wish ko sana may konting drizzle ng soy. Actually, yung soy ng dumpling namin pwede ko ilagay dito. Kasi plain rice lang siya. Pero try ko lang din, plain. Sarap. Trip ko talaga yung lasa ng yung pork chop. May pampalasa ng Taiwan sa chops nila. Hindi ko alam. I-research ko pa lang pero gusto ko yung nalalasahan na yun. Hindi malagkit yung nila, yung hindi kasing gooey yung breading nila. Hindi katulad ng mga ibang nakakain namin. Pero yung meals nga pala dito, ayun ang maganda. Plus 50 pesos, mamimili ka na kung anong may pearl milk tea. Ako, asam yung kinuha ko, meron taro. So yung pagkain mo, yung noodles okay, tsaka yung rice, di ba plus 50 na lang And everything else, parang sobrang okay. Late to the game ako sa Elsaw, pero sobrang solid pala dito. Yun pala yung Ersaw. Medyo late ako sa experience ng kainan dito. Para sa pamilya ko, napakahilig sa milk tea. Doon nagsimula ito, na-discover namin na may pagkain pala. At sa likod ng Mega Mall nga, na tsambahan namin tong pwesto na to. Pwede nyong puntahan siya kasi
Sa katabing-katabi lang din ito, meron ditong family fried chicken. Sa pangalan pa lang talaga nang aaya na siya eh. Ang appeal naman nito ay yung Filipino-Chinese style. Kaya rin kami susubok dito. Try na natin to. Unahin ko na tong pansit kasi napakainit eh. Sayang kung lumamig. Actually, ginaya lang namin yung nasa kabilang mesa. Bihon. I'm not sure kung bihon yung best seller pero Canton boy kami oh. Try ko na yung canton ha. Parang solid na solid eh oh. Sarap. Pati karne. Maninipis yung cuts. Sarap ng lasa. Inoobserbahan ko rin yung nagluluto. Parang may ano, alam mo, parang seasoned. Dahil medyo may edad. Tapos parang yung tinatansya ko yung kilos niya, mukhang sanay. Mga ilan sila doon nagluluto. Mukhang sobrang relax lang sila. Kaya iniisip ko siguro ang sarap nga nung mga ilalabas sa kusina. Ito yung isang natikman ko, solid. Ang gusto ko sa lasa nito yung hindi lang yung fried garlic. Meron siyang shallots eh. Ayan oh. Yan oh, yan ang isa pa nagpasarap. Dalawang klaseng pampabango, may garlic at saka yung shallots. Ang sarap na. Segue to Yang Chow. Mukhang maganda rin. Alam nyo, ganda no? Kaya rin namin pinuntahan talaga to. Feeling ko, nagbinondo na ako nagbanawi ako ng hindi ako naabala masyado sa traffic. Naghanap ako ng way na hindi ako nag-park sa Mega Mall. Nag-park ako sa harap dito mismo. Ewan ko lang pag may sumubok dito kung may mahihirapan. Pero feeling ko Chinatown ako, ganun ang pakiramdam ko. Kasi Yang Chow at saka sweet and sour pork. Taga lang, rice muna. Mukhang maganda rin eh. Tinitingnan ko, mausok yung kusina. May wok cake siguro to. Ang sarap ng rice. Yung nasa usok. Yun lang naman talaga yung kailangan mo. Achieve. Para masabi mong masarap yung fried rice. Halos pare-pareho naman ng sangkap. Pero yung usok na yun, present, magaling sila. Masarap. Subukan ko na yung sweet and sour. Mahilig talaga ako dito. Lagyan na natin ng bell pepper. Sarap pa rin. Hindi naman ako nabibigo. Hindi siya overtamis. At present na present yung asim na. Sakto. Sinerve siya, may kasama ng mayo eh. Lagyan ko na ng mayo siguro ng konti. At saka, ang ganda ng itsura ng nila. Parang chili sauce nila. Feeling ko parang to eh. Parang Thailand style eh. Matamis. May sili-sili eh. Ayan. Ayan yung shin balls natin. Tikman natin ha. Sarap din. May pangko, siya, na bread. Pero, hindi siya actual shrimp. May natikman tayo, mas masarap pa dito. Not bad, not the best. Pero, okay din. Pandagdag. Tama yung hula ko. So far, parang pumasok ako sa legit Filipino-Chinese restaurant. Yun yung pakiramdam at lasa. Ang ganda ng luto. Alin nyo. Ayan, green na green. Sinotay lang ng hindi ganun katagal para hindi siya overcook. Natin. Basic. Masarap na gulay kasi malutong. Ito excited ako. Ang ganda na itsura ng kikiam, no?
parang makarne. Hindi naman ako expert dito pero gusto ko rin yung itsura nung crunchy na labas niya. Yan, no? Tikman natin. Drizzle natin ang ating sauce. Yan. Sige nga. Masarap. Ito yung gusto kong lasa ng kikiam. Pati pati consistency. Mabango siya. Hindi ko alam kung ano yung pabango. Hindi ko alam kung star anise. Pero malaganon yung ano niya. Sarap. Gusto ko yung kikiam dito. Uy, mainit pa. Sige, try nga natin. Lalagyan ko ng chili garlic. Ayan o. Yung malutong na type ng garlic yung meron. Tikim. Parang naman solid din. Sarap din. Solid. Nakachamba na naman tayo, no? Yung isa, lalagyan ko na ng sauce. May sauce sila eh. Alam ko anong lasa nito, pero soy-based. Tapos tikman muna natin ng nung basic. Okay. Chinese style fried chicken. Yun yung style niya. Actually, yun eh. Lasang pampamilya yung ganitong luto eh, di ba? Lahat ng tatak na meron tayo dito, yun eh. Pero iba yung sauce nila. Yung parang chili na manamis-namis. Pampa-oomph nila. Tikman natin with that sauce. Bago yan. Sarap. O ngayon, tikman man natin ng meron nung sauce na parang toyo. Ang gilid. Masarap siya with rice. Manamis-namis. Pupuruhan ko Sarap. Actually, pwede mong papakin. Para rin siyang siopaw sauce. Malamala ganun. Parang brown sugar, soy sauce, ganyan. Pero yung chicken, yun yung traditional Chinese style fried chicken. Kaya maganda yung gilid, ang ganda nung lutong niya. At saka may Sunday vibes nga yung kain dito. Kaya nga dinala ko yung pamilya ko, family fried chicken eh. Unang-una yun naman talaga yung tumawag sa amin ni Mrs. Liza, parang okay na family fried chicken. Yung fried chicken nila na medyo may tamis, yun ata yung panghuli ng lasa. Si Mrs. Lizon na in love talaga dito. Yun yung fried chicken ng Zamboanga pala. Since 1990. Yun pala yun. Okay, ang sarap dito. Yun lang naman ang gusto ko ikwento sa inyo. Meron akong nasilip nga na pwede palang kumain ng Binondo style na mga kain, pero nasa likod nga lang ng Mega Mall. So may reason ka ring lumabas at kumain sa side na to dahil may katuwiran. Hindi mahal at masarap. We take the highs with the highs, ain't no surprise. Take the lows with the lows, see where it goes. Exploratory flows, expect the cons and pros. Experience the juxtapose of X and O's. We take the highs with the highs like a drug supply. We take the lows with the lows with a smile, I suppose. Exploratory